Kids are called to follow Jesus. Yeehaw! This is a time to celebrate God's goodness and all that He has done for the success of the Vacation Bible School 2026. It says in the book of Psalms, chapter 34, verse 3, "O magnify the Lord with me, and let us exalt His name together." As we commence the first part of our program, let us ponder upon this passage and join our hearts in worship. Good afternoon, happy Sabbath po sa ating lahat mga kapatid. Sabat! Tayo na po yung mag-start na ating DBX graduation at tayo po muna pagkantahan at awitin ang Marching to Zion, Church Hymnal number 273. And the Vacation Bible School 2026 candidates for graduation.
Okay, kids, can I pray? Okay, let's pray. Matangin ng Diyos na kapag ng sa lahat. Panginoon, napapasalamat ko sa inyo sa kanipalang itinatawag ko sa mga isa. Sa mga hospital, Panginoon, ay tinitin po ang mga bata ito na tinulong ko ng mga sa amin. Pinagalak sa ngayon na nangyari sa amin ay pagniluto po, Panginoon, sa pangalaman tayo, Panginoon. Ngayon po ay aming pinadalangin sa inyo ang guidance sa bawat sa amin sa mga bata ito. As we are here celebrating the graduation of these kids, now we prepare po sila sa araws nito. Ang program ay naging ayos at naway para po sa kanilang at para po sa kanilang mismong graduation program. Sa aming mga first boy, ay pagkumain sila ang gabay ng Holy Spirit o yung buwan ng wisdom o pagkasagawa ng aming first. At naway maging isang maayos na graduation program na para sa beses natin. Patawag din sa aming mga pagkukulang din na kasama ito po ang sinagalaan sa mga sa pangalan ng Jesus. You may all be seated. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Happy Sabbath po! Happy Sabbath! Ngayong hapon po, welcome po ang lahat sa ating 2026 Vacation Bible School graduation with the St. Cactus Bill, where kids are called to follow Jesus. Sa mga magulang, sa mga kapatid, sa mga teachers, sa mga estudyante, tayong lahat ngayong hapon ay magbabalik ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Sa mga magulang na nagbigay, nagpahiram ng kanilang mga anak upang kanilang mga anak ay maturuan ng kagandahang asal, ganoon din po na matutunan nila ang kabutihan at matutunan nila ang karunungan mula sa Diyos. Maraming salamat po. Sa mga kapatiran na nagkaloob ng kanilang panalangin sa kanilang mga material, sa kanilang mga pagkain na pinagkaloob para sa matuloy ang Vacation Bible School na ito. Maraming salamat po. Sa mga bata na narito, kami lubos na nagpapasalamat at sila ay kahit makukulit ay nariyan ang patnubay ng Panginoon at ang aming pasensya ay ginagabayan ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa mga volunteers na mga teachers na kung saan hindi lang po itong week na to ang kanilang pinagpagalan. Halos 2 weeks po bago dumating yung Vacation Bible School, sila po ay naririyan, pumupunta dito para asikasuhin, para bumili, para maggupit, kung ano mga bagay na dapat para sa Vacation Bible School na ito ay magawa. Magpapasalamat tayo kina Sister Ella Catalan, Sister Mayan, Sister Jenlay, Sister Gemalu, kay Ryan Dawayan, kay Brother CJ, kay PJ, at higit po sa lahat, nagkaroon po ng bagong miyembro ang Vacation Bible School team. Nandiyan po si Gian Padilla at si Asia. Sa kanila po, pasalamatan po natin ang kanilang dedikasyon. Sila po ay inaabot ng maghapon dito sa iglesyang ito para sila ay yung kanilang gagawin sa kinabukasan ng mga bata ay kanilang magawa. At maraming salamat po sa kanilang dedikasyon, sa kanilang kapaguran, sa kanilang pagmamahal, ang kanilang buong lakas ay kanilang ipinagkaloob sa Vacation Bible School na ito. Sa inyong lahat, sa church member, maraming salamat din po sa inyong mga donation.
Vacation Bible School. Nawa po ay gawin natin ang presensya ng ating Panginoon sa pagtatapos nito. Teachers and students ng BBS, ating ipagdiwang, gunitain natin ang araw na ito na may pagpapasalamat at pagpupuri sa ating Panginoon. Pagpalain po tayo sa hapong ito. Maraming salamat. Here with us today is a remarkable woman of leadership, an example of service both at home and in the ministry. She is a devoted wife to her beloved husband, Brother Emmanuel, and a nurturing mother to their three wonderful children, Ethan, Athena, and Althea. With a heart dedicated to God's work, she serves as the head of children's ministries and as assistant clerk of the family ministries of Golden City Seventh-day Adventist Church, where she continues to inspire hearts, both
young and old, to know, love, and follow Jesus. Now, as we prepare our hearts to receive God's message, may we give our warmest welcome and our full attention to His messenger for today, Sister Cecil Guardarama. Happy Sabbath, kids! Happy Sabbath! Okay, so, alam niyo ba pag sa school, anong ginagawa kapag magtuturo na ang teacher? Sa email. Very good! Kailangan makinig. Tapos pag mag-ask si teacher, raise your hand before you answer. Okay, diba? Okay, so this afternoon, actually, is-summarize lang natin yung inyong pinag-aralan the whole week. Okay? Diba? Sino-sino yung mga nakaalala ng mga Bible characters na binanggit during your VBS? Sige nga, raise your hand. Sino isang Bible character ang naalala? Si Jesus. Good job. Si Jesus. Another. Sino po? John the Baptist. Okay. Athens. Very good. Abraham and okay, Deborah and may isa pa. Very good. Okay, yun kanina, no? Okay. Joseph. Okay. Ngayon, uunahin natin. Next slide. Uunahin natin si John the Baptist. Okay. Ano ang pinaka ginawa ni John the Baptist? Bakit siya sinabing he was called to be different? Okay. Sino yung kakaiba dito sa inyo? Hindi ko sinabing special child, no? Okay. It's just that you have this something in you that makes you different. Example, magaling kayo kumanta. Sino magaling kumanta? Wow! Good job. Okay. Sino magaling? May marunong na mag-preach, no? Ha? Wow! Marunong na mag-share, mag-storytelling. Okay. Kagaling naman. Ang dami naman pala dito. Mga talented eh. Okay, you have gifts pala. Okay, si John the Baptist ay inawag to be different. Just like you kids, kayo ay unique. Okay? Ibig sabihin, hindi kayo pare-pareho. If siya magaling kumanta, yung iba sa inyo, opo, yung iba sa inyo, magaling storytelling. Yung iba, magaling mag-pray. Diba? Okay, next please. Ang sabi dyan, sa 1 Peter, nakikita niyo po? Napapasa po? Okay, everybody, let us read all together. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people. Meaning to say, pag sinabing peculiar people, ibig sabihin, different, kakaiba. Okay? Ayan. Ano yung gift na binigay sa inyo ng Panginoon para kayo ay iba sa ibang mga bata? Okay? Na-identify nyo na ba yan? Alam nyo na kung anong gift meron kayo? Sabi nyo kanina, magaling kayo mag-sing. Sabi yung iba, marunong storytelling. Yung iba, magaling mag-pray. Okay? Keep it up, kids. Okay? Dapat dala-dala nyo yan paglaki. Why? Because God will be happy kapag ka nakita kayo na you have this gift at ginagamit nyo ito. Okay? Next character. Ako. Sige, ikaw. Sige nga, sino iyon? Very good. Si Abraham. Si Abraham ay, he was called to be faithful. Bakit kaya nasabi na faithful si Abraham? Anong ginawa ni Abraham?
Sige, more answer. From the girls. Sige nga. Trained. Okay. Nice try. Ano ginawa ni Abraham? Sige nga. Meron ba situation or meron ba kayong naranasan na kung saan inutusan kayo ng mama at papa niyo pero hindi niyo maintindihan kung anong pinapagawa nila? Na-experience niyo yan? Okay, very good. That means you have this faith na si Abraham, ginawa niya, sumunod siya sa Panginoon kahit hindi niya alam kung ano yung ginagawa niya or kung saan siya pupunta. Next po, basahin natin yung verse. Sabi dyan, by faith, Abraham obeyed and went, even though he did not know where he is going. Kayo ba? Remember the story of Jonah? Alam ni Jonah kung saan siya pupunta, pero hindi siya nag-obey. Okay? Ngayon, sa inyo, dito sa case ni Abraham, diba? Hindi niya alam kung saan pupunta. Example, utusan kayo ni mama o ni papa. Okay, ano pangalan mo, ate? What's your name? Mia? Mia? Okay, Bea. Tama? Bea. Si Bea ay inutusan. Sabi, pumunta ka sa complex. Bumili ka doon na layo, ulam. Bumili ka na ng school supplies. Hindi sinabi ng nanay kung saan banda sa complex. Pero siya, sumunod pa din siya. Pero ang ginawa niya, nag-trust siya sa nanay na makakakita siya doon ng store na pwedeng bibilhan niya ng school supplies. That's what we call faith. No, kahit hindi mo alam saan ka dadalhin ng Panginoon, ay dapat magtiwala or you have this faith, no? Naintindihan ko? Hindi mo alam saan ka pupunta, hindi mo rin alam kung may kakainin ka ba doon or basta sumunod ka na. That's it. No? Okay? Ibig sabihin, hindi na ninyo kailangan magtanong kung bakit kayo inutusan. Sa inyo ba, pag inutusan, bakit ako? May ganun ba? Ha? Kids? Bakit ako si kuya na ako? Si ganun na lang, huwag na ako. Diba? Ganun kaya, tama? Minsan, madalas, siya daw, ganun. Oy, honest, that's very good. Pero, kailangan natin baguhin yung ganun. Dahil hindi natin alam, just like Abraham, mag-follow tayo sa Panginoon. Even though hindi natin alam kung ano ipagawa tayo sana Panginoon. Okay, next character. Okay, very familiar si Joseph. He was called to what? Very good to forgive. Sino dito ang mag-forgive? Tama talaga yan. Very good. Dapat marunong mag-forgive. Example, naglaro kayo ng bola ng sipaan. Natama ka sa mukha or sa ulo. Anong ginawa mo? Sure. Sorry. Ikaw ka? Ba't mo ako tinamaan sa ulo? Diba? But then, the right thing to do is to what? Very good. To forgive. Huwag ka naman sitok. Mabangasan ka pa. Mabalik ka pa ng nanay mo at papa mo. No? Mapagalitan ka na. Say sorry na lang. Okay? Sorry, I didn't mean to shake your head. Okay? Ayan. So, kids, napaka-importante. Kayo, as kids pa lang, mai-practice natin mag-forgive. Because when you grow old, marami kayong makakasalamuhang tao. No? At kayo ang magiging example. Remember? You will be an example sa inyong kapwa mga bata. Na forgiving. No? Wag nang ganti. Huwag ka nang gumanti. Just like Joseph. Gumanti ba siya sa mga kapatid
niya na mag-forgive or i-forgive or patawarin yung kanyang mga kapatid. Okay, next character. Sino siya? Okay. Ano ang mission or ano yung purpose niya? He was called to serve. Okay. She was called to serve. Question. Kayo mga bata, nandito kayo as Seventh-day Adventist. Tama? So, ano ang ating gawain bilang mga kids na SDA? Save the mountain. Okay? One thing, we should take care of our environment. What else? Ano pa? Serve. Okay? To serve Jesus and other people. Okay? Huwag nyo nang sabihin, ay, ang bawa nga nila. Ayaw ko dyan sa mga. Diba? Huwag ganun, no? Kailangan, kahit ganyan yung estado nila sa buhay, we must learn to embrace or to approach or to reach out sa kanila because we are what? Dala natin ang Panginoong Jesus at we want them to know Jesus. Okay? That is why we are here and we are called to serve. Next. Okay, last na. Jesus. Tama. Jesus he was called very good to give. Okay, example. Meron kang kapatid. Baby boy, may kapatid ka? Ay, wala. Sino may kapatid na baby? Oh, sige, doon. Sino may kapatid na baby? Example, sasabihin nung meron kayong tita na walang baby. Sabi, pwede ko ba hiramin? Ay, pwede ko ba hingin yung baby nyo? Ibigay nyo ba? Paghiramin yung baby. Hindi. Oh, ganito na lang. Change the example. Example, may dalawa ka favorite na toy. Willing ka ba i-give? Sure? Baka sabihin nyo, bumili ka ng iyo, sabihin mo sa mami mo, bilang. Okay, very good. Buti naman ka nun. So, kayo mga bata ay dapat marunong mag-bigay. Paano kung isa lang yung toy mo? Ibibigay mo? Oh, naman. That's good. Paano pagpagkain? Pagpagkain. Food. Hatiin. Okay. Very good. Yes, okay. Just like Jesus, kailangan, mga bata, marunong tayo magbigay. Okay? Diba may kasabihan tayo, better to give than to give. Okay? Kasi, mas be-bless ng Panginoon yung nagbibigay. Okay? Sabi na, no? And walk in the way of love, just as Christ loved us and gave Himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Okay? Diba? Ang Panginoon, ibinigay niya yung kanyang buhay sa atin for us to be saved. Okay? Tinubos niya tayo. Binigay niya yung buhay niya para hindi tayo mamatay. At tayo ay instead mabuhay or ma-save. Okay? That is why these people na pinag-aralan natin must be our example sa buhay natin bilang mga bata. Natuto po, mga bata? Okay, that's good. I hope that these things will remain in your heart at magamit nyo sa inyong buhay. Review nga tayo una. Called to be Different. Pangalawa, Eva. Abraham. Called to
Thank you, Sister Cecil, for that inspiring message from God. Just like every character, kids are called to follow God. We are gifted by God, and we need to have faith in Jesus. And also, thank you, Sister Asia, for that wonderful song. It teaches us that because of Jesus Christ, we can have hope. With that, we conclude the first part of today's program. For now, we'll be having a short break.